Welcome to our RFP Money Story podcast, a space for sharing real money stories and where we dive into real conversations about finance, success, and the lessons learned along the way. Joining us today is an RFP for 5 years and Yemen coach, Miss Rose Gasses. Good afternoon. Good afternoon, Gab, and good afternoon, Hi. everyone. How are you doing? I'm doing great. Thank you for inviting me today. You're welcome. And we're actually excited to hear about your money story. But before we proceed, we're actually curious about your personal money story. So to start off the interview or this discussion, what's your first memory of money and how did it shape your financial mindset? The memory I have when it comes to the first time I learned about money was that my parents was not born rich. Therefore, everything we do is actually affected with the financial capacity of my parents. So any decision we make is somewhat very limited. That's why when I grew up, I found out that it really hinders us when it comes to decision making. So when I was a child, normally when we were children, we ask for something from our parents, and then they cannot provide it because they don't have or they lack the financial resources, right? So I had this idea that whenever I wanted to eat something, it's that time my favorite food was the spaghetti of a famous fast food chain. So since my parents couldn't afford it, what I did that time is I intentionally put myself into like danger because what I did was I will sit on the edge of the stairs and I let myself fall. So whenever I do that, we go to the hospital, and then when we're going to eat after our my checkup, I will be able to eat that spaghetti. So that's really, I know it's this dangerous thing, it's very risky, but that's the only time I could actually experience it. Therefore, it made me realize that if you don't have that resources, it limits you whenever you wanted something. So it gave me idea, like if we don't have this money or if we don't have this much money, how can we have a bright future ahead? So that's it. That How taught me a old very important lesson in money. how old are you when you do that? Yung strategy na yun. If I can remember it right, parang 3 years old, four So, years old, I was inuulit-ulit so mo talaga young. siya. Yes, sinasadya ko talaga malaglag sa hagdan para lang makakain ako ng spaghetti. Okay, so ikaw lang yung nakakaalam nun or do you have Yung strategy, siblings? yes, ako Yeah. lang nakakaalam. Up until now, did you Hindi admit? na. Okay, but you made the confession to your parents na Hindi pa yun yung din hanggang ginagawa. ngayon. So, feeling ko ngayon na malalaman na nila. Okay, so since you mentioned na parang limited yung money nyo when you were younger, growing up, what were some financial lessons you have learned or yung sana mas nalaman mo pa at the early age? Actually, hindi sa age na yun eh. I learned about it nung time na college na ako. So, when I was in college kasi, parang we had this discussion with our professor. And then he mentioned this statement na parang, hindi siguro yung sinasadya, kasi nga parang siguro unconsciously, pagod lang, alam mo yon. And then stressful yung environment niya na kumbaga parang thinking out loud siya. And he said the statement na, alam nyo ba, na parang mai-experience nyo na sobrang tagal mo na sa trabaho. In fact, 10 years ka na sa trabaho. Hindi mo mararamdaman yung growth na ine-expect mo. And napakaliit ng sahod mo. So parang it gives me an idea, OMG. Kasi parang, ba't ganon? 'Di ba? Kasi parang yung professor mo, tinitingala mo yun as a student eh. You're actually looking that person na parang, uy, successful na yung professor ko. Pero hindi pala. In fact, I heard about this statement, siguro last month lang. Somebody na, I think she's a bank employee, na-overheard ko lang, hindi ko sinasadya. Parang sabi niya, akala ko kapag nagkabahay ka na, successful ka na. Yeah, Hindi oo. pala. So parang, okay, interconnected talaga lahat. Tapos after that, nag-OJT ako sa recording studio. Very famous. Hindi ko na sabihin yung company. So, parang karugtong siya. So, kasi ang assignment ko noon was that, OJT rin ako ha. So, ang assignment ko is to proofread yung mga
spelling errors doon sa album before namin i-release sa market. So, pina-check sa akin. Tapos, ibabalik siya doon sa graphic designer para sa corrections. Pagpunta ko doon sa office niya, parang hindi ko rin sinasadya. Narinig ko rin yung conversation nila nung kasama niya sa likod niya. Parang sabi naman niya, alam mo pare, tagal-tagal ko na dito. Isang taon, parang isang dekada na ako dito, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako napopromote. So, parang feeling ko, karugtong siya nung statement ng professor ko. So that time, nagkaroon ako ng, alam mo yung eagerness na gusto kong gawan ng paraan. Ayokong ma-end up na katulad nila. Gusto kong magkaroon ako ng choice. Gusto ko meron ako ng ganung freedom. Ayokong malimitahan lang bigis doon sa, kasi wala kaming pera. So doon na nagsimula yung journey ko to find a solution on how I'm going to solve my problem. Yun. Alright, so ever since you started your career, nandun ka pa rin sa recording studio or ibang field na siya? Ibang field na. Okay, so you started earning more money. Not actually more, I think kasi, pero I started earning, but because since I had that idea that I wanted to save up, kasi nagkaroon ako ng discovery sa isang book na nagturo sa akin ng financial literacy. Doon nag-start yung yung journey ko. Every time na sumasahod ako, kahit maliit lang yung sahod ko, I make sure that most of my income, kasi sales ako most of my income, including my commission, isi-save up ko siya, i-invest ko siya. Yeah. In fact, nung first time na na-receive ko yung salary ko, kasama nung commission ko, if I remember it right, that was 22,000 that time, kasama yung commission. Pumunta kagad ako sa company na pinag-investan ko. Tapos yung mga kasama ko, pumunta sila sa mall. Ginastos nila yung pera nila. And they were shocked, parang, saan ka pupunta? Sabi, saan ka pupunta? Sabi nga, doon tayo sa tindahan. Sabi, ay, hindi, mapupuntahan lang ako saglit lang. Lunchtime yun ha, hindi ako kumain para lang magkapag-open ako ng account doon sa company na yun. Tapos doon ko na nilagay yung pera ko. So every time na sumasahod ako, I keep saving, tapos nilalagay ko kagad doon sa investment ko para mag-grow siya. Mabilis yung pag-grow niya. Hindi yung parang paunti-unti. Siyempre, paunti-unti din yung paglaki ng, di ba, ng savings mo and your investments. So doon na ako nagkaroon ng idea, mas gusto ko to. Yeah, actually that leads to my next question, yung downfall mo when it comes to finance. Can you tell me more about that? Ayun, yung downfall ko naman sa finance, even though I was already investing, I was already saving most of my income, nagkamali ako sa utang. Kasi ang turo sa amin nung bata pa ako, when you have, syempre the first utang that accessible sa'yo is actually credit card. Yeah. Diba? Kasi hindi mo makakautang sa bangko ng housing loan or car loan Wala ka pa namang income. So, yun yung meron sa'yo. Parang supplementary card siya from my father's. Tapos, pero ako yung nagbabayad nung, ng billing statement ko. Ang turo kasi sa amin, nung mga nakakatanda sa amin is that, mas matalino ka kapag ang binabayaran mo lang sa credit card mo is the minimum amount due. Kasi napapalago mo pa raw yung pera mo. Kaya ibayad mo ng buo doon sa credit card na utang mo, which is your, kumbaga, outstanding balance mo. And then I found it out nung medyo nararamdaman ko ng parang hindi ata nababawasan yung utang ko. Parang instead na lumiliit yung utang ko, hindi ko nakikitang bumababa. Kunyari, sabihin natin na yung utang ko na sa 35,000. Nagbabayad ako, sabihin natin ng 1,000 pesos. Hindi siya lumababa ng 35. Hindi bumababa ng 34. Instead na 35, 36, 37, kahit 1,000 yung hinuhulog mo. Kasi wala akong idea about interest. Yes. Doon ako nagkaroon ng talagang ng wake-up call na, hey, it's not just about investments, it's not just about savings, it's about the holistic approach to money. Kasi kung kahit gaano kalaki yung investment mo, kahit gaano kalaki yung savings mo, kapag napabayaan mo yung utang, ubus ka. At pag nagkasakit ka, ubus ka pa din. So, saan napupunta yung mga tao? Utang din kapag nagkasakit. So, therefore, you have to really be wise enough on how you're going to approach money. So how did you recover from that situation? I paid my outstanding balance. Full? Buo. Yes, that full amount talaga. Di bali nang sabi ko, at least wala na ako iniisip. Kasi, kumbaga, monthly may pumapasok sa'yo interest, nagbabayad ka naman. Pero hindi lumiliit yung binabayaran mo, yung utang mo. So sabi ko, ay, tama na, ayoko na. Ilang years na, parang it took me 12 years to realize that. Imagine. So, sabi ko, bayaran na, ayoko na, tapusin na natin to. So, ngayon, wala ko iniisip. Kasi, every time na dumarating yung billing statement, buo na. Kasi meron ka ng budgeting, meron ka ng saving, tapos yung utang mo hindi mo pinababayaan. Kasi the moment that you left parang balance sa
credit card mo, automatically you'll be charged interest Yes. charges eh. Until now, you have credit card. How many Yes, credit until card? now. How many One. credit? Dati lang. 3. Tapos pina-cut out ko yung 2 kasi parang sabi ko, parang hindi ko siya ma-manage. Kasi the reason why I cut out, ang dami ko ring savings account. Yung savings account ko parang umabot ata siya siyam kasi meron din ako yung sa company na Yes. hindi ko pa pinapa-close. Oo. Tapos meron din akong investments. Ang dami ko minamanage. So, ang sakit sa ulo din, isa pa yon. So, sabi ko, I want to simplify my finances para mas madaling i-manage. So, I close it down, yung lagi kong ginagamit, yun na lang yung ni-retain ko. The rest, pina-close ko na. Para mas madaling makita, madaling i-manage. Kung meron mang, lalo na sa credit card, kung meron transaction na hindi ko yung gumawa, mas madaling makita. Kasi isa lang yung ginagamit mo eh. Yeah, totoo naman. But right now, since you're earning your money and then you're investing, you're saving, do you consider yourself as an investor, saver, or spender? I consider myself as an investor. In fact, noong time na nag-aral ako ng personal finance, ginawa ko yung sarili kong parang guinea pig. As in, lahat ng mga financial product in the market, Yeah. pinag-i-investan ko. And nung time na meron akong time deposit, meron akong retail treasury bond, basta lahat ng product, meron akong pooled fund, meron akong direct sa investing sa stock market. So lahat ng mga, meron din akong sa insurance. Ang dami ko talaga mga financial product. Kaya kahit ako mismo, naguguluhan din ako dun sa mga finances ko. Kaya sabi ko, masyado ata siyang kalat. So gawin natin, i-compile natin sa isa para mas ma-maximize mo yung return. Ayun. So, lahat ng mga lahat ng mga product na na try ko. Except for yung mga ino-offer ng mga utang, like yung mga cash advance. Hindi ako nagaganon kasi alam ko makakalugi ng pera yun eh. Yung mga totoo. ganon. So right now, since na-mention mo parang kalat yung pera, how do you manage your budgets or your financial decisions? Like, do you have your tracker? Do you manage that on your own? Or there's someone na nagtuturo sa'yo? In my years na started it ng 2009, parang na-improve ko na rin kasi may ginagamit akong, yung system na ginagamit ko, it was based on my own experience. In my experience, yung ano yung usual na, kasi doon manggagaling yung budgeting mo eh. Yun yung actual. Yeah. So, syempre, iba meron na silang plate na ginagamit. Pero ako kasi, kung ano yung mas ginagamit ko, doon ako. Tsaka minsan, yung mga plate na ginagamit, yung mga ready-made na financial, 'di ba, tools, may nakakaligtaan. Kaya normally, kapag kunyari nagpa-planning ka, hindi mo nasasama. Kapag tinanong mo kung magkano kunyari yung expense, sabihin natin groceries, ganito yung tuition, ganito yung mga ganyan, nakakalimutan nila yung fund category. So, yun pa yung pinakamalaking gastos minsan. Kaya ako, ang ginawa ko, noong time na gumawa ko ng sarili kong system. Excel sheet lang naman siya. So, spreadsheet siya na ginawa ko or na-improve ko for 14 years na until na ginagamit ko. Ang tawag ko doon is MMT, which is my money management tracker. So, lahat ng kinalaman sa finances ko nakalagay doon. Anong araw ko kinuha yung policy ko, anong araw ako nag-invest, kailan ko nilabas, lahat yun, updated yun yearly, and minsan quarterly, nag-check din ako, lalo na kapag yung month-on-month na expenses mo, para makita mo kagad kung, medyo tumaas ka sa ganitong part, kailangan babaan mo na kasi nag-exceed ka na sa budget mo. So, ganun. Mas realistic yung approach mo. Although, I don't downplay yung mga binibenta na ngayon or yung ino-offer ngayon. Pero kasi mas maganda pa rin na yung mismong tao, alam niya ito yung ginagastos ko. So, meron siyang track. Kaya pag ako may kausap akong kliyente, ang sinasabi ko kagad sa kanya, what you should do is that you track your expenses for 1 month. Tingnan mo muna. Tapos yung second month, doon tayo magbe-base ng ating budgeting. So, para doon, mas realistic siya. Makikita mo kagad kung may changes o wala. Tapos, yung sa next na, na month mo, makikita mo kung sino yung umandar, sino yung nadagdag, sino yung nawala. Mas madali siyang i-track. Although, syempre, mas maganda pa rin na meron pa ring limit. Kasi, of course, kapag nag-exceed ka, hindi mo masasabi na, alam mo yung mga ngayon, yung mga deserve ko to moments. Yeah, oo. Diba? Hindi naman natin dina-downplay yun. Pero, most of the time, you have to be conscious about it. Kasi, we all know that finance is not scientific. It's actually emotional eh. Most of the time, we are affected with how our mood is, diba? Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, feeling ko deserve ko to, feeling ko mas maganda to para sa akin. Pero kung hindi natin nakikita yun minsan, at hindi natin ina-acknowledge, lagi nating gagawing reason yun.
So, yun yung magiging, kumbaga magkakaroon ng impact sa finances mo. Kasi hindi mo in-acknowledge na ganun ka. Na, oo nga pala, kapag sad ako, nag-spend ako ng ganito sa ganitong item. Oo nga pala, kapag masyado ko masaya, nag-i-invest ako sa isang bagay na hindi ko naiintindihan. So, money is really emotional. Pero dumating ka sa ganung point na you're very emotional financially. Oo, dumating ako sa ganung point. But you're also meticulous in budgeting. Yes, I'm meticulous in budgeting. Kaya ako nakagawa ng money management tracker eh. Kasi ba talagang every item, even yung fees, may sarili siyang category. Hindi siya nakaano. Kasi para malaman ko kung ilang beses ako nagbabayad ng fees o kung saang services. So, ganun. Since when did you start using your MMT? Since nung nag-start ako, ng Mag-work. 2009. Kasi may binigay ng may pinigay ng plate yung yung nabasa kong book na sundan mo. Tapos in-improve ko lang based on my own preference. And yung kung ano talaga yung ginagawa ko, yung ginagamit ko. Did you share that with your family or with your No. friends? Ikaw lang Pero, yung hindi ko pa alam yun sa RFP na program. Yun, kasi meron din template na ginagamit sa RFP eh. Yun yung ginagamit ko before sa mga clients ko. Tapos, yun nga, over time, nai-improve siya. Kasi may nadidiscover ka, si client pala, may hilig mag-yossi. Eh, hindi naman ako nag-yossi. So, kailangan ko siyang isama dun sa template ko. O, si client ko, mahilig pala magsugal. Wala naman siya sa template ko. So, most likely, ila-add ko rin siya. Yung mga hindi ko naman, kasi personally, akin nga yun, di ba? So, hindi ko siya ginagamit kung hindi ko ginagawa. Hindi mo ma-include. Unless may nakausap kang someone na, oo nga, no, isama ko nga yun dun sa template. Para next time, yung next client ko, hindi ko siya makakalimutan na itanong like family support, ikaw ba ay OFW na lagi nagpapadala sa pamilya mo every month, yung mga ganon. So, para hindi siya na kakaligtaan. Para nag-budgeting tayo, alam mo na kumpleto lahat. Diba? Yun. So, you mentioned na you have client. Ito ba yung sa Yaman as a coach? Meron doon sa Yaman Coach, pero yung iba doon sa akin talaga. Yung mga aking clients na nagtiwala sa akin nung before pa ako mag-RFP. Okay, Kaya din ako nag-RFP. What do you usually talk about to your client? Actually, yung mga client na na-encounter ko, most of the time, they're more concerned of investing. Investing talaga. Yes, investing talaga. Siguro kasi they're already feeling na, yung income ko hindi talaga sapat eh. So, I have to find a way to augment it. So, the only way that they're thinking is investing without even realizing, hey, you can also do sidelines. Diba? May business pa. Kung meron kang ibang skill na kaya mong gawin na pwede mong business, pwede mo naman din yung gamitin, diba? So, ayun. Pero ano usually yung tinuturo mo sa kanila or you recommend or advice when it comes to finance? Normally, I don't answer it eh. Kasi, katulad nito, nag-RFP ako because of this magkapatid. So, nung time kasi na yun, I was fully trading the stock market. That's my passion ba? Hindi ko siya actually passion, pero yun yung interest ko eh. Kasi di ba excitement ka eh. Yung emotions mo, high and low pagdating sa trading. Yes. Tapos parang na-curious siguro sila. Tapos tinanong nila ako kung paano mag-invest sa stock market. Pero ako, since galing ako sa sales, hindi ako agad nagbebenta. Tinanong ko muna, para saan? Bakit ka mag-i-invest or bakit mo gustong maintindihan yung trading sa stock market? And then I found out, habang tanong ako ng tanong, hindi ko talaga sinasagot yung tanong nila hanggat hindi ko nalalaman kung bakit. Kung ano yung purpose nila. Yes, I found out that their problem really boils down to utang din. Utang and estate planning. Ang concern ko was that yung kumbaga yung expertise lang na binibuild ko that time is investment, financial markets lang talaga. Yun talaga hilig ko eh. Oo. Pero sabi ko, wala akong idea doon, wait lang. What? Estate planning? Hindi ko alam yung mga bagay na may kinalaman sa mana. Kasi ang concern ko ever since nag-start ako is investments eh. Kaya nga tawag sa akin ng mga kasama ko, mukha ka ng investment. Kasi yun yung bukang bibig ko. Pero yun sa kanila, sabi ko, shucks, hindi ko sila matulungan. Pag meron akong ganung feeling na pag hindi ko matulungan yung tao, hindi ko natatahimik. Alam mo yung gusto mong, wait lang. Since, kumbaga, meron akong experience to find people who are credible enough, diba, to help you out. Ako nila maghahanap for you. I-recommend ako sa inyo. Hanap sa search engine. Wala akong makita. Sabi ko, saan kayo makakahanap? One time, pinalitan ko yung keywords. Lumabas RFP. tinignan ko, estate planning, sakto. Tapos doon ako nagsasabi ko, teka lang, paano ko
paano ko kaya makakausap yung kung sino man yung speaker dun sa estate planning kung hindi ako parte ng program? Yeah, 'Di totoo ba? yan. So what I did, sige nag-enroll na nga lang ako para matulungan. Sabi ko sa kanila, nag-message ako sa kanila after that meeting. Sabi ko, sorry ha, hindi ko kayo matulungan kasi wala talaga akong idea pagdating sa mana. Sabi ko, balikan ko kayo. Sabi ko, balikan ko kayo. Tapos yun, pagdating ko doon sa training tinapos ko, sabi ko, okay, parang hindi ko ata siya marekomenda. Kaya nga, lagi ko nga joke doon sa team namin kila Coach Efren. Sabi ko, hanap ng someone to help them out. Without realizing, ako rin pala yung tutulong sa kanila after. Oo. So, tawa talaga ako. Sabi ko, parang yung journey ko, hindi ko na-expect na papunta doon. Mm-mm. Tapos sabi ko sa kanila, nag-set ako ng schedule sa kanila kasi they're very busy. So, hanggang ngayon, hindi ko pa sila nakakausap. Pero, like ko naman sa nila remind na, guys, i-update na natin kung ano man yung problema nyo. Kasi alam ko na yung sagot. Yun. Okay, so usually ikaw talaga yung naghahanap para sa kanila. Siguro, ano lang, Or curious ka out, rin sa situation nila. out of empathy, na gusto mong makatulong. Mm. Parang instead siguro ma-fall sila katulad doon sa mga scammer na na-meet ko din during yung journey ko. Instead na yun yung makausap nila, sige ako na lang hahanap para hindi kayo ma-scam. At least alam ko kung saan nyo hahanapin. Mm-mm. So yun, parang out of courtesy na lang nila, nakilala nila ako, kilala ko sila, we're close, sige na nga ako na lang maghahanap for you. Pero instead, kinuha ko yung program, tapos na-enjoy ko naman siya. Ayun. Okay, is there any other situation or case aside din sa estate na kinonsult sa'yo? Na nahirapan ka, ganun? So far, wala na eh. Kasi Pero ano yung common? yun yung common, yung investing Investment talaga. talaga. Oo. Okay. Yun talaga yung gusto siguro ng mga kaedad ko. Huwag na tayo matanong ng edad, nagkakalaman tayo. Sige, wag na. Pero you mentioned then a while ago na you have investment. What kind of investment is that? Insurance? Until now, Yes. I have a lot na lang siguro. Okay. So, hindi ka lang nag-focus sa isa. Hindi ako nag-focus sa isa. Kasi di ba sabi nga na diversification is key. But again, over-diversification is also, hindi rin siya advisable. So, kailangan manageable pa rin siya. Is there a moment na nag-invest ka into something but it didn't work out? Yes, I did. I did have, had investments na parang nagkamali ako, I guess. Paano? Sa trading din. Okay. Can you... So, hindi ko na banggitin yung stock ha. Oo. Pero siguro sector, property sector, yun na lang. Property sector siya. Nung time na yun, hinahype yung stock na yun. So, syempre, since wala rin akong idea pa, hindi pa ako RFP nito wala pa akong idea kung ano yung mga stock na hinahype, yung mga ganon, or ano yung mga pitfalls, ano yung mga kailangan mo i-watch out, yung mga ganon. Wala akong idea doon. Tapos, syempre, join the hype ka. Kasi the person talking to you looks like credible enough to tell you na, oh, I know what's going to happen in few months, in a year. So, join na kayo sa amin. So, parang ako, sige na nga, sali ako. So, nakisali ako. So, nag-invest ako doon sa stock na yon. And yun yung isa sa, siguro, mali ko din siya. Pero yun din yung isa nagturo sa akin ng lesson when it comes to risk management. So, yung stock na yon went up. And then, I lost 5 digits for that. More than 50,000. Basta 5 digits. Iisipin nyo na kung magkano exactly. So, yun. Talaga, ang sakit talaga nung pagka-loss na yun. So, sabi ko, ayoko na lang ganito. Siguro, I have to learn more about investments. So, hindi mo na siya nabawi. nabawi ko naman siya, pero after a few years. Hindi yung, di ba, ang trading kasi parang, ano yan hourly. May iba nga 15 minutes Diyos ko naman, hindi ka naaalis sa upuan. Pag iihi ka na, hindi ka aalis sa pwesto mo para lang makita mo yung jive nung Oo, totoo. market. So, hindi ko kaya. So, sabi ko, ayoko na, hindi ko kaya yung roller coaster. Although, aggressive investor ako, pero yung gano'n na, walang alisan sa pwesto. Kasi pag gumalaw ng konti yung stock mo, magpapanik ka na Ganun. How about, are you familiar with risk and reward? Kasama yan sa module. How do you balance that naman? Sa risk and reward, kasi di ba it's a cardinal rule in investing When the return is low, of course, yung risk is low. So, and vice versa. So, kunyari, for example, meron kang, eto, lagi ito nakikita to sa market. Actually, may nagpo-post nga sa mga social media
na, okay, you're going to get this return 25% in 2 weeks. 'Di ba? Hindi mo expect na malaki ang risk nun. Siyempre, alam mo na dapat. Kung katulad namin na lagi ka nag-aaral ng finance, nag-aaral ka ng, tawag ito, business, kailangan may idea ka na hindi madali magpalago ng ganong kalaking amount. Yeah. 25% in 2 weeks. Kung negosyante ka, na nagninegosyo ka talaga na legit, di ba? Alam mo, in 2 weeks, hindi mo mababawi yung 25% eh. Yes. 'Di ba? In fact, in a year, hindi mo mababawi yung 25%. Lalo na kung first time mo, newbie ka sa business, it's very impossible unless sobrang galing mo. 'Di ba? Unless sobrang galing mo. So, ako, kapag kunyari may ganung mga offer na, oh, ganito yung risk, ganyan yung ano, syempre, ganito yung reward. Sabi ko, feeling ko scam yan. Kami mga nag-o-offer na, actually, kasama ako dun sa mga nag-offer nung, pwede ko bang banggitin? Yeah, pwede naman. Yung sa M-Goldex, may mga nag-offer din sa akin nun. Pero, since I was already financially literate, sabi ko kagad, medyo natatakot ako dyan sa yung ino-offer nyo sa akin. Hindi babawi yan. At the same time, hindi mo kilala kung sino yung owner. Sino yung owner? Saan yung office? Saan yung headquarters? Paano mo ma-withdraw yung pera mo? Yung mga ganong due diligence. 'Di ba? So sabi ko sa kasama ko, they're close to me ha. Sabi ko kahit sumama yung loob mo sa akin, sorry, I'm going to tell you this ha. This is a scam. And in fact, nagalit sa akin yung kausap ko na sinabi kong scam siya kasi naiintindihan ko na feeling nila kasi hindi scam dahil totoo, nakabawi. Pero sabi ko, hindi nyo ba nare-realize na yung binabalik sa inyo, galing lang din sa principal na binigay nyo nung una. Expect nyo yung next na principal, yung next na income nyo, good luck na lang kung mabawi nyo pa. Kasi kung pyramid yan, kung wala ka na anong tawag doon? Ma-recruit, paano mo mababawi ngayon yung pera mo? 'Di ba? So kapag alam mo nang masyado mataas yung reward, isipin mo kagad, ano ba negosyo nito? Kailan mababalik dapat kung talagang nag-aaral ka, 'di ba? Kung ikaw ay stock investor, dapat inaaral mo yung mga companies na pinag-iinvestan mo. Kung ikaw ay kunyari retail business, ilang years bago bumalik ang profit ng isang retail business, dapat may idea ka. Kailangan inaral mo. Para hindi ka naloloko ng mga taong ganun. Farming business. Farming business, ang laki ng return. Teka, anong negosyo mo? Farming? Eto, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Hayop, di ba naman matay din yun? Oo. So, ikaw, mag-iisip ka, pag-isipan mong maigi kung may nag-offer sa'yo ng ganito, isipin mo agad lahat ng risk. Sinong kausap ko? Credible ba to? Gano'ng katagal na to ng negosyo? Kasi natin nag-o-offer ng investment. Alam naman natin sa SEC na kapag lumagpas ng 19 investors, dapat may lisensya na yan. Yes. Di ba? Dapat may secondary license na yan. At kapag yan tinatago sa'yo, huwag mo nang kausapin. Kasi kapag kunyari kausap ko, nag-invest ako, gusto mo mag-investor, hindi mo sinasabi kung ilan na kayo, baka ako pa magsumbong sa inyo. 'Di ba? Kasi dapat alam mo na 'yun eh. So, pag investment, very critical tayo kapag risk and reward ang kausap. Kasi lagi yung magkakabit. Lagi interconnected yan. Hindi pwedeng malaki yung risk, tapos mababa. Kunyari, mali pala. Malaki yung reward, tapos walang risk, tapos ginagarantiya sa'yo yung return. Ay, mag-isip ka na. Takbo ka na. Wag kang magpabulag doon sa return. Kasi baka mamaya, hindi na mabalik yung principal. Ganun ako lagi mag-isip. Never ka na budol sa ganun. Sa ganung Or mga, hindi ko sinasabing hindi ako mabubudol, 'di ba? Kasi baka kainin ko yung sinasabi ko. Pero kasi when someone is actually offering that kind of investments, you really have to think twice. Hindi pwedeng, lalo na kapag kasi kasama sa behavioral science, yung pinipressure ka. Kapag pinipressure ka ng kausap mo, deadline na ngayon, kailangan magbayad ka na ngayon, o hindi ka na makakasama, wag mong papatusin. Kasi ibig sabihin nun, hindi ka nila inaalaw na mag-isip, hindi ka nila inaalaw na pagganahin yung critical thinking mo. Therefore, kapag ganun yung nangyari, ibig sabihin, scammer yung kausap mo. So doon pa lang, dapat you are ready enough to go away of that conversation. Kasi alam mo na sa sarili mo na may mali eh. Ba't ka pa papasok? So ako, syempre hindi ko naman sinasabing immune ako, pero I make sure na inaalam ko yung mga bagay-bagay. Kasi ganun din naman ako pag nag-i-invest sa stocks. na-mention mo kanina na isa ka sa mga nag-offer din ng ganun. Tama ba? Paano offer? Sorry. Yung kinuwento mo lang na may about risk and Sorry. reward.
Risk and reward? Yeah, yung parang may binanggit ka kaninang company ba yun? Or parang retail? It's an example. Okay. Pero you never done that. No, I've never done that. Ano yun? Yung ba yung parang sa mga mall? Saan? Sa mga mall ba yun? Yung Retail na-encounter? is anything that is actually being sold, not just sa mall. Anything na physical yung iyong product, retail siya. So example mo kanina, Example hindi lang siya... siya. Okay, Ah. example lang siya. Alright, so, let's go now dun sa career path mo. Because you mentioned a while ago that you have clients. You give them advice, you recommend people for them to, para masolusyonan yung problema nila. How about on your on your own financial journey? Paano ka, for example, stuck ka sa isang situation na hindi ka naman ganun ka knowledgeable about it. How do you handle that? Or do you reach to other people? Nung hindi ka pa RFP before. One thing I learned ever since is that when I don't know something, I make sure that I educate myself. Especially kapag may perang kinalaman. Mayroong investment na kinalaman. So, kung kunyari, ito ni recently, I was looking for something how I'm going to improve my journey, how I'm going to improve my career. Instead of, alam naman natin is, and everything is already online. You can find a lot of resources online. But what I did was that, mas gusto ko pa rin matuto doon sa mga mismong mga taong ginagawa na yun. Kasi iba pa rin yung feel, yung experience na find out mo yung pinagdaanan nila. Paano nila nasolbahan, kapag ganun, paano nila nasolbahan yung mga conflicts, paano nila nasolbahan yung mga challenges, iba pa rin yung learning when you learn from other people. Hindi lang kasi, meron akong parang pet peeve na ayoko ng theoretical lang. Gusto ko laging applied. Gusto ko yung mga taong kausap ko, talagang pinagdaanan nila yon. Para, kasi kasama na nga yung tinuturo nila sa'yo yung pinapagdaanan nila. So, additional knowledge yun for you. So, ganun yung ginawa ko. So, every time na kunyari I feel something na parang, gusto kong matutunan to. Sige, hanap ako ng seminar about this. Or gusto ko matutunan to. Sige, punta ako sa ganitong webinar or ganito. So, naghahanap talaga ako. Hindi ako na-stuck doon sa sa kung ano man yung meron ako. Kasi ang turo din sa amin is, don't be a mediocre. Kasi once you are a mediocre, you're no longer learning eh. So, you have to be a lifelong learner. Kailangan lagi kang natututo. Kailangan lagi kang nag-aaral. Kasi that's the only way you can actually improve. Di ba sabi nga ni yung pangalan ng author na yun, yung author ng Common Stocks and ng Common Profits, basta siya. So sabi niya nga, the more you learn, the more you earn. Diba? The more you earn, kasi mas marami kang alam, mas marami kang kikitain. Kasi naiintindihan mo na. Diba? Yung mga negosyante, kahit na bankrupt sila, tapos they fail with their business, ang bilis lang nilang bumalik. Diba? Ang bilis nilang mabawi yung lugi nila. Kasi yung learning nandito na eh. Nandito na. So, ina-apply na lang nila yung knowledge na natutunan nila because of their failures. We will not learn from our successes. We will only learn from our failures. Kasi mayabang ka kapag successful ka eh. So, wala ka nang natutunan. Pero when you fail, nandun na yung mga lessons. Nare-realize mo, pag ganito pala ako, hindi pala ganito dapat. Yung mga ganong, moments. Alright, is that something na you learned din about sa RFP? Yes, a lot. Actually, a lot. When I joined RFP, isa sa mga nagustuhan kong topic is yung impact ng taxes sa finances mo. Isa yun sa mga lagi nakakalimutan na kapag kunyari nag-financial planning kami, nakakalimutan nila yung impact ng finances. Ng taxes. So, normally, sabi, inimisip yung taxes, lalo na kung hindi ka nag-file ng taxes di ba? Kapag ikaw pala ay hindi nag-file ng iyong mga taxes, magkakaroon ka ng mga open cases. So, isa yon sa reason kung bakit ka papatawan ng BIR ng mga surcharges, ng mga penalties, which will actually impact your personal finance. Lalo na kung ikaw ay professional, self-employed, or yung mga malilit na business owner, and yung mga influencers, diba? So, yung mga ibang influencers na hindi nag-file ng taxes. Yung kanina pala, yung case na mention mo na you discovered RFP by just searching by yourself. But what motivated you to join aside from you want to help that specific person? Nung binasa ko yung module, most of it, kasi sabi ko, investment, alam ko na yun. Siyempre, meron ka ng ganong angas, may ganon ka ng yabang. Pero nang pagpasok mo sa program, iba. Hindi ko to alam. Yung ganon. So,
Kaya ako nagjo-join ng mga seminars kasi na-realize ko na ang dami mo hindi alam eh. Ito lang yung alam mo, hindi mo pwede sabihin na, oy, alam ko na yan. Kasi kapag may na-meet kang someone na iba yung pinagdaanan, hindi mo yun alam. Kasi journey niya yun eh. 'Di ba? So, most likely, yun yung reason kung bakit din sabi ko, ay, parang gusto ko mag-join ng RFP kasi may ganito, may ganito, may ganito. Hindi naman ako nabigo kasi ang dami ko talaga natutunan after the program. Ano yung parang tumatak na topic or lesson from RFP na up until now ina-apply mo siya? Or ano ba, parang ni-recommend mo siya or ina-advise mo siya to other people? What I learned is the holistic view ng finances. 'Di ba? The reason why we're doing the planning is for you to come up with a sound financial plan that you can recommend and you can apply to yourself. Kasi yun nga, once na meron kang makalimutan, it will either make or break you eh. Kasi yung finances mo, kunyari, nakalimutan mo yung, oo nga pala, kailangan ko maghulog ng HMO. Oo nga pala, hindi ko nasama yung bayad or amortization sa kotse ko. Kasi hindi mo nakita eh. Pero sa RFP, lahat ng aspect, titingnan mo, hindi lang investment, hindi lang saving, hindi lang budgeting. Meron ding insurance. Yung iba allergic sa insurance, but don't be. Kasi guys, kasama po yan sa risk management tool. So, meron ding tax planning, meron din estate. So, lahat yun kasama. Kasi lahat yun, binabayaran ng isang tao. Ng isang individual na kumikita. So, lahat yun, affected ka bilang individual na nagbabayad ng tax. Di ba? Sabi nga nila, kumbaga, ang sure ball lang sa buhay is debt and taxes eh. So, hindi ka talaga makakawala. In fact, pag namatay ka, meron ka pa ring tax eh. Estate tax. Oo. Di ba? But you mentioned then before we start the interview na you've been part of RFP for 5 years. For that 5 years, how did you approach or how did you influence other people to join RFP or, educate about financial planning? Actually, hindi ako yung naghihimok na, ay, talaga sa RFP. What I show them is result. Because people will not be influenced or, alam mo yun, mai-entice unless may nakita silang resulta. Di ba ganun naman tayo eh. Kaya nga tayo humahanga sa mga business people na they've been so successful because they already show the results. Hindi nila nakikita yung grind behind eh. Di ba? So ganun din. I showed them the results and then they join. Kung meron man nag-join because of what I'm promoting or what I'm sharing in my social media platforms, thank you. But what are the changes na na-observe mo ever since na hindi ka pa RFP before and then now you're part of RFP? Siguro yung changes na masasabi ko is that, yung kung before, ang iniisip ko lang is puro investing. Puro investment products. Wala kang pakialam sa iba. After the RFP, na-realize ko, kailangan pala kasama to. Kailangan pala kasama to. Kailangan kasama rin to. Hindi pwede hindi kasama. So, ina-apply mo lahat ng natutunan mo. So, kapag may nakausap kang kliyente na ang concern lang is investing pa din, di ba? Teka lang, bago ka mag-invest, di ba, kunyari kang kausap, teka lang, bago ka mag-invest, ano muna yung goal? Bakit mo kailangan mag-invest? And bago tayo mag-usap sa goal, ano yung current financial situation mo bago tayo mag-invest? So, doon pa lang na-apply mo na ngayon yung tutunan mo sa RFP. O may problema pala, may mana pala dapat siya, hindi niya pala makuha kasi pala siya ay illegitimate child. So, kasama yun sa personal finance niya. So, yun yung mga bagay na natutunan ko yun being an RFP and part of the Yaman Coaches din. How about on your own financial journey? How did RFP help you? Saka itong career ko. Kasi before, nung time na bago ko mag-join ng RFP, sabi ko, ayoko nang mag-sales eh. Masakit sa ulo. And it's really, parang you lost the job. So, parang every time hindi lang isang tao yung kailangan mong pagandahin yung image, hindi lang isang tao yung kailangan mong kausapin. Ang dami mong kinakausap. So, sabi ko, sige na, magta-trade na lang ako sa stock market. Ito na lang gagawin ko full-time, di ba? Pero naging RFP ako, sabi ko, parang mas gusto ko to. Parang mas gusto kong maging financial planner. Kasi iba yung fulfillment kapag pag natulungan mo yung kliyente mo. In fact, yung mga clients ko, natutuwa sila kasi hindi lang kami nag-uusap about investments. Lagi kong tinatanong, kamusta si ganito? Kamusta yung ganito mo? So, hindi lang siya naka-focus doon sa pera.
Naka-focus siya sa holistic view ng well-being niya. Kasi yun naman talaga ang dapat meaning ng ano eh, ng wealth eh. 'Di ba? Hindi lang siya financial wealth. Dapat lahat na aspect, your Totoo. family, your social, your everything, your mental health, lahat dapat apektado. Kasi ganoon naman talaga yung finance. Kapag meron diyan isang bagay na medyo naapektuhan, baka kailangan mo mag-adjust. All right. So, for the sake of our viewers, listeners, is there anything or valuable lesson that you want to share or give them advice about financial planning? Siguro ang mabibigay kong advice when it comes to financial planning is don't be afraid to know your numbers. Kasi that's the only way you can find out and yun lang yung paraan para masolusyonan mo kung meron mang, alam mo, yun, may nakabambang ng threat doon sa finances mo kasi hindi mo nakikita eh. Yung ibang tao kasi, feeling nila kapag hindi pinaplano, and ayaw nila nga makita yung numbers nila because of the ostrich effect. Kasi ayoko ng threat, ayoko ng anything that will affect my current well-being. Yeah. Yung level of happiness ko, ayoko na apektuhan. Yung ganun kasi tayo. Pero, the only way is true. Hindi mo pwedeng laktawan. Kung gusto mo masolusyonan yung kunyari, meron ka palang problema sa work, gusto mo ng ganito, gusto mo mag-promote, gusto mo mag-ganyan, you have to really acknowledge that you need help. 'Di ba? Kapag hindi mo tinignan yung buong finances mo, hindi mo malalaman may problema ka. Hindi mo malalaman na meron ka palang deficit. Yeah. Hindi mo malalaman kung saan ka sumusobra. Hindi mo malalaman kung ano yung behavior mo kapag ikaw ay mataas ang emotions. Whether you're fearful, whether you're greedy, or whether you're sad, 'di ba? So, the moment that you open yourself up with planning, kaya nga, even you want to go, di ba, kunyari gusto mo mag-travel, hindi ka naman pwedeng gusto mo lang mag-travel nang wala kang alam na direksyon sa isip eh. Magsasayang ka ng gasolina, magsasayang ka ng pera, magsasayang ka ng oras, and effort, kasi ilang oras ka nagdadrive, hindi mo alam saan pupunta. So, you have to plan. You have to know where you want to go. Kasi kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, paano mo masasabing tapos na? So, Paano mo masasabing, I achieved already, I've fulfilled my goal, I've already accomplished anything that I wanted? Kasi hindi mo pinlano. Kung pinlano mo, yan, mararamdaman mo. Pero wala kang plano, paano mo masasabing successful ka na? Minsan yung success, iniisip kasi natin is monetary value. No. You are already successful when you already feel the contentment. 'Di ba? Pag satisfied ka na, okay. Kasi okay naman yung family ko, we have financially supported, may capacity akong kumita, doon mo masasabi talaga na okay na ako. When you don't plan, paano mo malalaman yun? Paano mo makikita na, oo nga pala, kailangan ko pala, ay, wala pala akong ipon for my ganito. Ay, hindi pala ako insured, paano yung family ko? So, pag hindi ka planado, paano mo malalaman? Diba? Sayang lahat ng efforts mo. Kaya minsan yung mga, hindi ko sinasabing lahat, pero karamihan sa mga, kasi nangyayari talaga, di ba? Karamihan sa mga OFWs, they're earning so much money. 'Di ba? Tapos pinapadala nila sa mga kamag-anak nila. And akala nila okay na 'yon, pero pag-uwi nila, kulang pala. kulang pa. Oo. Kasi hindi nila pinlano. Ito pala dapat sa savings to. Pag monthly, dapat ganito yung savings natin, nag-grow. Pag hindi mo pinalano, hindi mo nakikita nag-grow. Pag hindi mo pinalano, hindi mo nakikita yung progress. Pag hindi mo pinalano, hindi mo makikita kung saan mali. So, financial planning is very important. I know this is new and kakaunti pa lang talaga yung nakakaalam ng financial planning kasi most of the time we're just bombarded with financial products without realizing na kailangan ko pala magplano. Diba? So ngayon na-open up na ngayon yung mga tao with the idea of financial planning. It's a long way ahead for us. It's a big job for us to do, but we're already on the right track. Kasi marami na nakakaalam, kailangan ko ng financial planner for me to help me how to assess my finances. All right. Before we wrap things up, is there anything else that you want to add or if you wanted to promote about your social media accounts or if you're, gumagawa ka ng bagong TikTok for content creation? I don't have TikTok, by the way. So, yun nga, minamanage ko yung time ko, minamanage ko lahat ng mga bagay kasi I only have 24 hours in a day, diba? 8 hours allocated sa tulog pa. So, yung platform ko is called @Finance and Beats. Kasi nung una, inisip ko Finance and Beat, pero hindi siya rhyming, hindi maganda pakinggan. So, Finance and Beats, may S sa dulo. So, I have YouTube account. I have a YouTube channel. Kaka-upload ko lang po last week ng bago kong content. I also have an Instagram account and Facebook page. For now, yun lang muna. Kasi dati meron akong X account. Tinanggal ko na kasi wala na ako na-update doon. So, parang
kumakalat lang sa isip ko na kailangan ko mag-update dito. So, tinanggal ko na rin. So, yung kung ano lang yung manage ko, yun lang. And of course, my email is rose@personalfinance.ph for those who wanted to do financial planning sessions with me. So, All right, thank you so much. And that's a wrap on today's episode. Thanks for tuning in. If you love diving into money stories as much as we do, make sure to follow us on Facebook, YouTube, and Spotify, or visit our official website at rfp.ph for more financial insights. Until next time, keep chasing those money moves.